So bakit daw nilalagyan natin ng CO2 para sa mga plants? Paano naman daw yung mga fish? Masama yan sa kanila ang CO2. O nga naman, usually kasi kapag low ang oxygen sa tubig, naggagasping sila ibabaw sa tubig. Pero so far okay naman ang mga isda natin kahit may CO2. At dito nga sa CO2 dropper indicator natin, nasa yellow na at mataas na ito na level. So paano yan? Ganito yan. Ang nagdidikta na magkanong dissolved oxygen na pwedeng hawakan ng tubig ay ang temperature. Kung mainit ang tubig, mababa ang dissolved oxygen kasi mabilis itong mag-evaporate dahil sa init. Mas malamig, mas marami itong nahawakan na dissolved oxygen. Basta may gas exchange. Kahit ang tank natin ay walang aerator, as long as gumagalaw ang water line or ibabaw ng tubig, pwede sa flow ng tubig or kahit sa hangin, pwede yan magdulot ng gas exchange para magpasok ng dissolved oxygen at mag-release ng CO2. At ang plants naman, kapag nasisilagan ng araw or ilaw, nagre-release ito ng oxygen. Kaya dito sa ating setup, kahit walang aerator, meron pa ding dissolved oxygen. Dahil sa water agitation ng ating HOB or hang-on back filter at dahil na din sa ripple mula sa water flow. At syempre, gagamitan natin yan ng DO meter para di naman masabi ng iba na gawa-gawa lang natin to. So dito sa tank natin na high CO2 level, nasa 7.5 mg per liter. Dito naman sa kabila na mas maraming plants ay nasa 7.9 mg per liter. Medyo mataas kasi mas maraming gumagawa ng oxygen mula sa plants. Though hindi ganyan kalakas ang ilaw. At dito naman sa isang tank na walang masyadong galaw na tubig pero maraming plants, umaabot ito ng 9.2 kasi walang CO2 dito. For small fishes like tetra, kaya nilang mabuhay kahit 5 to 6 ppm lang. So kung 7 ppm and above, goods na goods yan para sa kanila. Pero kung sa gabi, hindi na nagko-consume ng CO2 ang mga plants. Oxygen naman ang kinokonsume nila. Kaya nangaagaw ito sa mga fish. So paano naman yun?